Thank you sa napakabait kong Ninang D.S. Garin at sa ating Madam Chair. Just a manifestation on the video that was played earlier. I'm referring to the video which is the bone of contention, the very basis of why there was an alleged threat to the life of the president. Yung pong nagsasalita si Vice President Sara Duterte dun sa isang kwarto na madilim. Opo. And I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yun, ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tunong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by ayaw nila yung copy na galing sa'yo, Mr. Marculita. Bakit? Maintindihan nila, o dahil maintindihan nila bakit nasabi ni VP Sara ang ganong pananalita. Alam mo dito mga kababayan, hindi nila in-emphasize yung buong istorya bakit nasabi ni VP Sara ang sinasabi nila ngayon na threat sa presidente. Para labang pinick up lang nila yung salita na ipapapatay. Pero yung dahilan bakit nasabi, hindi nila pinalabas. Ganon. Ayaw naman nila umamin na na-splice. is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents.
A statement standing alone without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni BP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. O, di ba? Mag-file sila ng kaso na wala namang nangyari. Na problema, ipapapatay nila. Ang problema kasi dito mga kababayan, hindi nila pinapanood o baka naintindihan nila, napanood talaga nila yung mga dahilan bakit nasabi ni BP Sara. Pero gusto lang nila hanapan ng dagdag ng mali si BP Sara para matanggal nila sa pwesto. Dahil ito, bakit umabot dito mga kababayan? Ito sa impeachment nila, may form, may substance, may grounds. Tapos ito pa, nagdagdag pa. Destabilisasyon ang ginawa nila sa vice-presidente. Ito ang pagkakaintindi ko dito mga kababayan. Patuloy tayo dahil may marami pa tayo dito makikita itong mga dambuhala dito sa committee nila. Ito, pasalamat tayo dito ni Marcolita dahil ito lang to si Marcolita ang tumindig na pabor kay BP Sara. Palakpakan natin. Lahat-lahat dyan, nasa biro mo, buong committee, yung mga committee member, wala eh. Gusto talaga matalsik si Sara. Lahat eh. Ito lang, hindi ito member eh. Ano lang to? Tumidig lang to laban kay panig kay Sara. Pasalamat tayo dito. Palakpakan natin si Marcolita. Ito po, BP Sara, huwag kang mag-alala. Andito lang po kami. Bilang suporta, ito lang pinakakatiting na bahagi ng iyong buhay na kami ay nakasuporta sa iyo. Ipakita namin sa mga tao na yung mga ginawa nila hindi nakaayon doon sa sinasabi nilang may mali ka, may nilalabag ka sa batas. Wala po. Dahil itong pag-treat sa presidente noong nakaraang taon, pag halimbawa may probable cause pa to na talagang treat talaga may criminal liabilities ka, wala na. Diba? Noong nakaraan pang taon, bakit wala? Ha? Honorable Joel Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina. Splice yun dahil pinutol tapos dinugtong, kinuha yung dahilan bakit nasabi na yon. Hindi ibig sabihin na pag-splice, fake na yung video. Ito ang pinapalabas nila eh. Pagka sabihin na splice, baka mo umabot sa utak nila na AI. Hindi po. Kahit itong ginagawa ko ngayon, may cut ako dito dahil may sinasabi akong hindi maganda, ipuputulin ko para mapaiksi. Dahil minsan kasi may ginagawa ako dito na lumalayo sa topic. Mapunta sa iba yung topic ko, may dugtong parang hindi naman siya So puputulin ko pero hindi nangangahulugan na yung video natin ay fake. Yung pagputol tapos dugtong, splice din ang tawag doon. Hindi ibig sabihin na pag splice, madugtong mo na yung ibang kahulugan. Hindi po. Para lang matuntun mo yung anong topic mong gustong ipaabot. Tulad na ginawa nyo, splice. Hindi pinalabas yung dahilan bakit nasabi ni BP Sara.
Alam mo natin mga kababayan, bakit nasabi yun ni BP Sara, itong video na yon? Dahil yung time na yon, naalala ninyo doon sa Quadcom, isa sa kanyang mga kasamahan niyang empleyado sa Office of the President ay kinontempt, kinulong. Tapos, yung empleyado na yon gusto nilang ilipat doon sa detention cell sa may mga kaso. Wala namang kaso to. Kaya sa sobrang galit, DBP Sara, ayun, nadugtong. Sumiklab yung galit. O, di ba? Ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record, Madam Chair. Hindi naman sinasabing fake. Hindi sinasabing fake, Mr. Chua. Sa pagkaintindihan nito, pag sinabing splice, fake na ba yun? Hindi po. Yung sinasabi mo, inauthenticate. So, ibig sabihin, pinlabalabas mo, hindi ito fake. Wala namang nagano. Authenticated yun. Walang problema. Napapanood ko rin yun. Yung sa time na yun na nagla-live sila. Napapanood ko yun. Walang problema doon sa video. Pero, yung dahilan, bakit nasabi ni BP Sara, wala. Na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong Dahil yun lang ang gusto niyo ipalabas na nag-treat, hindi ninyo pinapanood yung dahilan. Oh, di ba? Kita niyo, yun lang relevant. So, pag yung kung ano yung salita na lumalabas doon, yun lang idudugtong ninyo kahit wala pang criminal liabilities. Paghalimbawa, tulad ng bata, pag halimbawa itong mga bata, mga makulit, tapos hawayan mo hindi tumigil. Halimbawa, akyat ng upuan. Sabihin, huwag kang akyat dyan, baka mahulog ka. Akyat pa rin yun ng upuan. Sabihin mo na bata, sige pa, isa pa. Pag umakyat ka, sige, kurutin kita. Pag umakyat siya, uulit, kukurutin mo. Habang hindi siya umakyat, hindi masasaktan yung bata, di ba? Dito naman sa punto dito, kay BP Sara, sinabi lang niya, halimbawa, mamatay siya, papatayin siya, yung mga taong nagpapapatay sa kanya, ipapatay din niya. O di ba? Habang buhay si Sara Duterte, walang masamang mangyari sa mga tao na yon. O di ba? Ang babaw nito, mga balat sibuyas. Medyo magtatagal na po tayo at yun po, Madam Chair. We know the manifest. Medyo magtatagal tayo pag panoorin lahat. Ano yung ginawa niyo dyan? Nagmamadali kayo? Diba? Hinanap ilang mga ebidensya, tapos yung mga tunay na dahilan para maintindihan ninyo bakit nasabi ni BP Sara, hindi ninyo pinapanood. Para magmukhang totoo, mamukhang kriminal si BP Sara. Yun ang gusto ninyo. So, ang pakay ninyo, sirain si BP Sara. Hindi pananagutan. Dahil pag yung pananagutan pa, may matibay naman kayong ebidensya doon sa mga kasalanan niyang gusto ninyong mapanagutan ni BP Sara. Bakit dinagdagan pa? Oh.
Anong tawag dyan? Sisiraan lang. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. O, kita natin ha. Pag itong sinabi ni Marcolita dito, video ni BP Sara na dapat sana mapanood nila para maintindihan nila. Pero ayaw nila. Dahil kung papanoorin yon, mapabor kay BP Sara. Pero halimbawa itong si Marcolita, may sinasabi pa itong may iba pa akong ebidensya laban kay BP Sara. Kahit isang libro pa yon ipapabasa ni Marcolita dyan. Ganon sila kabayas. Sa mga ebidensya na laban kay BP Sara, ang dami nilang inibitahan dyan, lahat ay laban kay BP Sara, di ba? Tapos, hindi nag-attend si BP Sara. Nagalit sila. Ngayon, in behalf sa side ni BP Sara, may isang congressman na tumindig pabor kay BP Sara at gustong ipaliwanag, gustong ipakita yung video na sana naman maintindihan ninyo bakit nasabi yung threat sa presidente. Pero pinagbigyan pa? Wala na. Hindi, yung sa NBI lang, hindi sa'yo. Diba naghahanap kayo? Yun na. Ang yari, nga, si Marcolita, hindi pinagbigyan. Missions of the NBI to The the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the Nako, stick to what? Stick to the plan? Madam Luis Troy, stick to the plan? Thank you, Madam ma'am. Chair. These Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. These are Ang video not so... Saan nyo kinuha ang video galing sa NBI? File ba yun ng NBI? Galing sa labas yun sa social media. Saan sila kumuha ng video? Saan? Di ba galing din yon sa social media, sinisave nila, rin-record nila? Tapos sinasabi from outside? Bakit may taga-NBI doon na naka-video kay BP Sara during sa kanilang session, virtual session nila? Wala. Sa social media nila kinuha. Bakit nasabi nila galing outside? Saan ba galing yung video ng NBI? Sarili nila? Outside din yun. O dito makita natin ang bias. Si Marcolita gusto ipaliwanag. Dahil itong dinala sa NBI, putol-putol. Na para lang madugtong-dugtong sa gusto nilang mangyari. Pero yung buong istorya, bakit nasabi ni BP Sara, anong dahilan at saan nag-umpisa, na dapat sana mapanood at maintindihan nila, maliwanagan nila na ito pala ang dahilan. Pero ayaw nila. Ang gusto lang nila, yung lumabas sa bibig ni BP Sara, papatay. Halimbawa, si BP Sara dito magharap, parehas lang din ang gagawin nila. Hindi paniniwalaan ang dala ni BP Sara dahil ang paniwalaan lang nila ang base doon sa mga witnesses o mga ebidensya laban kay BP Sara. Pero ang pabor kay BP Sara, wala. O di ba? Tama si BP Sara, hindi sila pumunta. those part
of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. The Honorable Janet Garin, the one who You will not go beyond. Lagpas na nga kayo. Tapos ngayon pa ka. You will not go beyond. Tapos ilang lagpas na kayo. favor of Honorable Marcoleta. Thank you very much, Madam Chair.